Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Congratulations po sa bawat isa sa inyo na kasama po natin since day 1 at nakatapos po nitong 365 Bible verses na pinag-aralan po natin throughout the year. So unang-unang salamat sa Panginoon kasi siya yung nag-sustain sa atin, siya yung nagbigay sa atin ng wisdom every day. At siya rin yung tumutugon sa lahat ng pangailangan natin para ma-produce po lahat ng mga videos natin. So, yan. Salamat sa Panginoon and of course, salamat kay Frederick, a friend of mine na talagang katuwang natin dito sa devotions natin. Tsaka dun sa kabuuan ng lahat ng ginagawa natin. No? And salamat rin po sa mga supporters natin na kahit isang beses ka lang nag-support dito sa channel natin, that's a huge help. Ginamit ka ng Panginoon no? Para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos through our daily devotion. So maraming salamat una sa Panginoon at sa bawat isa na ginamit ng Panginoon no, para dito sa ating project na ito. It's a community channel, so thank you very much po sa bawat isa sa inyo. And of course, sa lahat po ng sumusubaybay dito sa ating channel, thank you po. Kayo po yung inspirasyon ko. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, ang tatalakayin po natin ay Colossians chapter 1 verse 10. Ito po ay parte ng ating series na Better Than Ever. I hope tayo po ay lumalago. Etong 365 Bible verses, everyone should know, sana po ay nakatulong po sa ating paglagong spiritual. Now, sa atin pong paglakad kasama ng ating Panginoon, talaga meron tayong mga nile-let go. At ito po yung mga napag-aralan natin itong mga nakarang araw. At ngayon naman po ay meron pa rin tayong i-let go in terms of our discipline. So, spirituality, things to let go before the end of the year. Ano-ano po ito? Spiritual stagnation due to number 1, lack of word, lack of prayer, and pangatlo po, lack of fasting. So, sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 10, bakit po natin kailangan lumago sa pananampalataya? Bakit lagi po tayong dapat napupuno ng salita ng Diyos? Bakit tayo dapat laging puspos ng Santong Espiritu? Sabi po rito sa verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. That is the purpose of life. At ever since nakilala natin ang Panginoon, ever since sinurrender natin yung buhay natin sa Kanya, natuklasan na rin natin yung purpose ng buhay. Life is not about ourselves. Life is not about you. It's not about me. It's not about us. It's all about the Lord Jesus Christ. It's all about the glory of God. Kaya sabi rito, sa gayon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Yan po yung direction talaga natin . Pag nakakilala ka sa Panginoon, alam mo na yung buhay, it's all about God. At sabi po rito, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Again, ito po yung lagi ko pong sinasabi sa inyo, no, na yung knowledge of God, yung pagkakakilala natin sa Panginoon, yung paglago natin sa pagkakakilala sa Diyos, sinusundan lagi yun ang paglago sa pagsunod sa Diyos. Sabi po rito, no, lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Knowledge tsaka yung work yung faith and work lagi, merong knowledge and application. Kaya po sa lahat po ng devotion natin since day 1, no, meron tayong teaching, tapos meron tayong application. Kasi yung paglago po natin, laging dalawa, kaalaman at pagsunod sa Diyos. Now, sa ating pong paglagong spiritual, meron po tayong dapat ding i-let go. Things to let go before the end of the year. Ito po yung tatlong bagay, no? Spiritual stagnation due to lack of word, lack of prayer, lack of fasting. Now, pag sinabi po nating spiritual stagnation, ito yung parang di ka na lumalago sa pananampalataya, no? Nakontento ka na lang na natuklasan mo si Jesus ay tagapagligtas. Hindi mo na natuklasan na, teka, we are saved to serve. Meron palang purpose yung pagkaaligtas sa atin. At ang purpose ng pagkaaligtas sa atin ay upang makapaglingkod tayo sa Diyos. At sa ating paglagong spiritual, nagsisimula po yan sa ating kaligtasan, no? Yung nakilala natin ng Panginoon. Pero laging sinusundan niya ng pagsunod sa Kanya.
Pagkakakilala, paglago sa pagkakilala sa Diyos, tsaka paglago sa pagsunod sa Diyos. So, laging merong pagbabagong mangyayari sa atin. At ang direction po niyan ay paglilingkod sa Panginoon at kaluwalhatian ng Diyos. Now, may mga pumipigil po o nagpapabagal sa ating paglagong spiritual. Ano po yon? Lack of word. Kakulangan sa salita ng Diyos. Ang napansin ko po dito, kasi meron tayong daily discussion din sa gabi. Daily devotion sa umaga, tapos sa gabi, meron tayo sa 8 p.m. Philippine time, from Monday to Saturday. Gabi-gabi po yon. Napapansin ko yung lahat ng nagjo-join doon every night or lahat ng nagjo-join sa daily devotion natin, ang bilis ng paglago nila sa biyaya ng Panginoon, ginagamit niya yung ating mga devotions. Kapag ikaw talaga na-saturate ka ng salita ng Diyos, para kang isang halamang araw-araw dinidiligan at lumalago. Later on, lumalawak yung mga sanga at namumunga. Kaya, kapag kulang ka naman sa salita ng Diyos, ang bagal mo naman lumago. Kulang ka sa pagbabasa ng Biblia, kulang ka sa devotion, kulang ka sa feeding, kulang ka sa salita ng Diyos, ang bagal din ng paglago. So, isa po sa dapat nating i-let go this year at hindi nadalhin pa sa susunod na taon, lack of word, kakulangan sa salita ng Diyos. Pangalawa po, prayerlessness, lack of prayer. Kung minsan kasi kulang na kulang tayo sa panalangin, minsan hindi na tayo nananalangin. Tandaan po natin, when we pray, we are asking God to intervene into our lives. Sa tuwing nananalangin po tayo, hinihingi natin yung kamay ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Kaya umaga pa lang, isinosurrender na natin sa Diyos yung isang buong araw. Para yung pagkilos, yung kamay ng Diyos talagang ramdam na ramdam natin throughout the day. So, lack of prayer, yan po ang pumipigil sa ating paglagong spiritual, prayerlessness. Pangatlo po, lack of fasting. Maraming mga Kristiyano hindi nagfa-fast. So, ito po ay isang disiplina na ina-expect na ng Panginoong Jesucristo na ginagawa natin, katulad ng pananalangin. So, when we fast, ito naman yung pagkakataon na, Lord, ikaw yung pinaka-priority ko, una sa lahat, isasantabi ko muna yung pagkain, sasantabi ko muna yung social media, Facebook, etc., mga entertainment, TV, o lahat ng mga nagko-consume ng time ko in order to give time for prayer. Yung talagang makikipag-usap lang ako sa inyo, I will fast, sasantabi ko muna lahat. Kailangan ko muna Diyos. Ito yung desperation for God, yung desperado. Alam niyo po yung isang taong desperado, yung lahat gagawin para makuha ang isang bagay. Yun po yung fasting We're desperate for God. Lord, kumilos ka sa buhay ko. Desperado ako sa iyo na isasantabi ko muna yung ilang mga bagay sa buhay ko. So, ito po yung mga pumipigil o nagpapabagal sa paglagong spiritual. Lack of word, lack of prayer, lack of fasting. So, I hope lahat ng ito ay maiwan natin sa taong ito. At sa pagpasok ng susunod na taon, madala natin yung bagong disiplina. Yung puno ng salita ng Diyos, puno ng pananalangin, at merong disiplina ng pagfa-fasting. Kaya po yung application natin, for this devotion, schedule a daily encounter with God. Hindi naman kailangan laging umaga, meron kang kwento sa Panginoon through devotion. Any time of the day, basta meron kang feeding, meron kang nanonurture ka, nanonorish ka ng salita ng Diyos every day. Kailangan mong i-schedule yan. Kailangan maging disiplina siya. Hindi siya spare time mo. Hindi yung pag may oras ka lang or pag hindi ka busy, tsaka mo i-enkwentro yung Diyos sa pamamagitan ng devotion, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And by the way, ang term na ginagamit ko dito, encounter. Kasi kapag nagbabasa ka ng Biblia, you're encountering God's words, the very word of God. Mangungusap talaga sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya daily encounter po yan meron ka laging enkwentro sa Diyos. Ini-schedule po yan. Lagi ka may date every day sa Panginoon. Pwedeng consistently umaga, consistently gabi, consistently hapon. Depende po sa inyo. Ang mahalaga po niyan, ma-form yung disiplina natin na meron talaga tayong daily devotion. So, number 1, schedule a daily encounter with God. And number 2, surrender each day to God in prayer. Napakalaga po nito. Isuko po natin, ibigay natin sa Panginoon ang bawat araw. Sa umaga pa lang, Lord, this day is for you. This is for your glory.
Ganda ng talata natin, no? Sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Yung verse 9 po nito, patungkol to sa Santong Espiritu na pumupuspos sa atin. Inihahayag ng Santong Espiritu yung kalooban niya sa atin. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, kailangan natin yung Santong Espiritu ang maghahayag sa atin ng salita ng Diyos, kung ano yung kalooban sa atin ng Diyos, upang masunod natin kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Sabi rito sa verse 10, sa gayon makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Meron talagang paglago. Now, when we start our day with God, ang ganda kasi umpisa pa lang, sinasabi mo, Lord, this day is for you, this is for your glory. Gusto kong makapamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyo. Itong araw na ito yung araw na alay ko sa inyo. At ito ay para sa inyong kaluwalhatian. So, sinosurrender na natin, binibigay na natin sa Diyos. In that way, nagiging productive and successful din tayo every day. Bakit? Kasi dinededicate natin yung isang buong araw sa Panginoon. Kung ano man yung mga transaction natin throughout the day, kung ano man yung mga activities natin throughout the day, na isurrender na natin sa Panginoon. At yung kamay ng Diyos yung kumikilos sa atin araw-araw. Kaya napakalaga po no? Surrender each day to God in prayer. Huwag po tayong maging biktima ng prayerlessness. Yung kakulangan sa panalangin. Sa halip, mapuno tayo ng, ma-form sa atin yung disiplina ng pananalangin araw-araw. And number 3 po, start this coming year with fasting. Ito pong susunod na taon na to, simulan po natin ito sa pag-aayuno, fasting. Yung fasting po, hindi po ito pang Old Testament lang. Ito po ay ina-apply pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Ito po ay ito yung disiplina na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ikaw yung pinaka-importante sa buhay ko. Set aside ko lahat para sa iyo, to spend time with you. Set aside ko yung pagkain ko, yung social media, entertainment, just to spend time with you. At sa pagpa-fasting din natin, usually yung mga Christians, no, which is a good thing, na pag meron silang prayer request na ang bigat-bigat talaga sa kalooban, magpa-fasting sila, Lord, talagang makikipag-wrestling match ako sa inyo, makikipag-niig ako sa inyo, hindi ko kayo bibitawan hanggat walang sagot sa panalangin ko. And I think that's a good discipline, na talagang nakikipag-niig tayo sa Diyos. So this year po, yung first week natin, no, starting January 2, meron tayong fasting. In-invite ko po kayo. Pwede po kayong mag-join personally or sa church nyo kung baka meron kayong schedule ng fasting. Kung wala naman po, pwede nyo subaybayin yung daily devotions natin na ang tema natin ay fasting. No? Pwede kayong mag-set aside ng pwedeng isang 1 meal a day lang kayo. Depende po sa inyong kalusugan. Pwede namang hindi pagkain yung ipagfa-fasting ninyo. Pwede namang social media. Pwedeng entertainment. Wala mo na entertainment for 1 week, you will spend more time in prayer, no? So, fasting po, first week. Kung paano sinisimulan natin yung araw sa panalangin, sisimulan naman natin yung isang buong taon sa pananalangin through prayer and fasting. So, yan po yung gagawin natin this year. Invited po kayo kung gusto niyo pong mag-join. Kung wala pong schedule ng fasting sa church po ninyo, no? So, start this coming year with fasting. Napakaganda pong simula ng taon na nagpa-fasting po tayo. So, ilan lamang po ito, no, para malabanan natin yung lack of word, lack of prayer, lack of fasting. Schedule a daily encounter with God. Surrender each day to God in prayer. Start this coming year with fasting. Now, para naman po sa ating discussion, what is the importance of fasting in our Christian life? Sagutin po natin yan sa ating mga kadiskusyon, no? At para naman po sa ating panalangin, Lord God, thank you for all the blessings I have received this year. I pray that you will bless me more next year. But most importantly, I pray that you will bless me spiritually. Help me grow in my walk with you. Make me a disciplined Christian who has a daily encounter with you.
who pray without ceasing and fast regularly. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat po kay Daisy May. Salamat sa iyo, Daisy May, sa pagiging katuwang dito sa devotion natin ngayon. Ito yung pinakahuling devotion natin. And of course, happy birthday. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong mama. No? So, meron po ay natutunan sa devotion natin na to. Let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow. Happy New Year po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.